Ang lahat po ba ay naging masaya sa ating Christmas party? Mukhang hindi po yata. Ulitin nga po uli natin, masaya po ba? Buhay po ang Diyos. Isang mapagpalang umaga pong muli sa ating lahat. At sa umagang ito ay patuloy nating papurihan at pasalamatan ng ating dakilang Ama sapagkat muli ay tinipon niya naman tayo sa umagang ito upang pagkatapos ng Pasko ay muli tayong magkasama-sama. Mga kapatid, sa umaga pong ito ay tatanungin ko po kayong lahat. Ano po ba ang inyong New Year's resolution? Ay, purihin ang Ama. Ang ating pong tema ay madali lang po at halos po araw-araw ay nababahagi na po dito ng mga facilitator. Ang ating pong tema ay ang ano po bang ating pagbabago na maihahandog sa Ama sa hindi lang sa araw na to, kundi sa susunod na taon at sa mga darating pang mga taon at araw. Kaya po, para po sa unang araw na ito, na pagtatapos ng ating taon ng 2014, tatawag po ako ng isang pasyente o kaya tagasunod para magbigay sa atin ng kanyang damdamin kung ano po ba ang pwede niyang irigalo sa ating Panginoon. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na si Tita Magandang umaga po sa tanghaling ito sa ating lahat. Pagbabago. Ano nga po ba ang pagbabago na maihahandog ko sa ating Ama? Sa mahabang panahon po ay naging maluwag sa akin ang paggawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Subalit, nang madako po ako sa lambanang ito, ay marami na pong nabago. Katulad nga po ng pagka mainitin ang ulo ko, marami akong galit po at hinanakit sa aking dibdib. Yan po lahat ay pinagsusumakitan ko po bagaman at hindi pa ganap, subalit nagsusumika po ako at nagsusumakit na mabago sapagkat ano nga po ba ang hiyaharap ko sa ating Ama kung patuloy at patuloy na ang ginagawa ko ay hindi kalugod-lugod sa Kanya. Sa ngayon po, masasabi kong malaki na ang pinagbago ko. Ngayon po, marunong na akong umiti, marunong na akong bumati. Noon po, wala sa akin yung pag nasa lubong kita, ngingitian kita, hindi po sapagkat ang ugali ko nga po ay pag hindi ako binati, hindi rin ako babati. Pero, malaki na po ang ipinagbago ko at sabi nga po, ay nagsusumikap ako na sa nalalabi ko pang buhay na ilalagay dito sa daigdig na ito ay
maging kalugod-lugod naman sa Ama, sapagkat hindi ko po alam kung kailan niya ako babawian ng aking pinagkaloob niyang buhay. Kaya po sa araw at gabi na sa umagang pagkagising ko, nananalangin na ako na sana mapagtagumpayan ko ang pagmimithi ko na pagbabago. Yun lamang po at magandang umagang muli. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Dahil po sa nang makilala niya ang ating Panginoon, ang kanyang mga nakaraang pag-uugali na hindi mainam ay kanya na pong tinalikdan. At habang umuusad ang araw, patuloy siyang nagsusumikap upang ang kalugod-lugod sa Ama ay kanya nang maibigay. Palakpakan po natin siya. Andyan na po ba yung ating kapatid na may kaarawan? Andyan na po ba si kapatid na J.R. Cao? Wala pa. Ngayon naman po ay tinatawagan natin ang ating kapatid na tagasunod na si kapatid na Gloria Gonzales. Palakpakan po natin siya. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa inyo at sa ating Panginoon. Ako po, hindi ko po alam kung tama po itong sasabihin ko po dun sa tema kasi ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Ama kasi po yung hiniling ko sa Kanya, binigay na po nung dispiras ng Pasko. Kaya Ama, maraming salamat po. At yung hiling ko na bago po mag-dispiras ang Pasko, ay binigay mo po ang aking anak. Walang hanggang papurit, pasasalamat po sa iyo. At yun po, wala po talagang hindi imposible sa iyo. Nagagawa mo po lahat. Kahit po medyo matagal, dahil po naabot ng 8 buwan, okay lang po Ama. At ako po'y lubusang nagpapasalamat sa iyo at nagpupuri. Salamat po, lalo na po sa ating Apo Kunching. Nabatid ko pong, kasama ko rin po siyang nagdarasal. Salamat po. Dumating po ang aking anak, dispiras po ng Pasko, bago po mag-alas 3 ng hapon. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Dahil po talaga ang kasayahan ko po, walang katumbas, na kahit na anong man pong pera sa mundo, wala po. Dahil po, naipagkaloob niya sa akin ang aking pinagbatahan na anak na hindi ko po alam kung nasaan. Kaya ako po'y tuwan-tuwa. Wala na po akong pagsidlan sa aking katuwaan at naibigay po ang aking anak. Napakabuti po ng Ama at napakabait. Kaya po tayo po, lahat po tayo, basta po tayo humiling, maghintay lang po at ipagkakaloob niya po sa atin yun. Hindi ko na po alam masasabihin ko, hindi ko na po ahabaan. At basta po, yung katuwaan ko po alam po ng Ama yun. Noong po dumating anak ko, nagpapasalamat na po ako sa kanya at nagpupuri na walang hanggan. At kung ano po ang aking may papalit, yung po ako'y magpunta po rito sa Banal na Dambana. Hindi ko man po pinapangakong araw-araw, pero gagawin ko po ang makakaya ko. Basta po masunod ko ang kalooban ng Panginoon. Maraming salamat po, lalo na po sa Apo Kunching, na kinalugdan ng Banal na Espiritu at sa lahat po
siguro yung tumulong sa akin magdasal para po yung anak ko ay mauwi. Maraming salamat po. Salamat po sa lahat. Magandang umaga pong muli. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Sino po ba yung naririto nung nakaraan na bago po tayo mag-Christmas party na hiniling niya po sa ama na mabalik ang kanyang anak? Taas nga po ang kamay. Sino po ba yung narito noon? Wala pong nakaalala. Kapatid, dahil time team ang iyong pananalig sa ama na ang anak mo ay magbabalik sa iyo, ang kahilingan mo ay pinagkaloob niya at pasalamat sa ama ang iyong ginawa at iyon ay isang kalugod-lugod sa kanya. Napakaganda ng regalo mo, kapatid. Maraming salamat sa Panginoon. Ngayon naman po, dahil kayo inaantok na, tatawagin ko po ang ating isang kapatid upang tayo alaya ng isang awit. Tawagin po natin ang ating kapatid na kapatid na Annalie Bunso. Palakpakan po ulit natin ang ating Panginoon. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa tanghaling ito. Regalo po ba? Medyo bingi po kasi ako. Ang hirap po pala ng bingi. Sa kakulitan, katigasan ng ulo, bawal pong magkalikot ng tenga, di po ba? Masarap pong yun. Iyan po, nabingi. At marahil sipon na rin po. Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon na lahat na po ata ibinibigay sa atin. Sa ganang sarili po ay masasabi ko po na napakabuti po niya sa akin. At syempre po para sa ating pong lahat sapagkat hindi po siya nagpapabaya. Hindi po siya nakakalimot sa kanyang mga pangako. Kung papaanong sa tuwi na po ay tinuturan na hindi kami pababayaan, nakasadsad ang Christmas na napakasaya naman po sa kabila ng masasabing kasi dinadalisay nga po, kagaya po, ambing po sa mga sinasabi ko, mga nakarang pagbabahagi, sadya pong nandoon ang pagdalisay. Bago po ang lahat, happy birthday, Tita Lenny, Edraisa. Thank you po, Tita, sa lahat. Nawa po ay patuloy po kayong bigyan ng mainam na kalusugan ng ating Panginoon nang sa gayon ay magampanan po ninyo ang marapat. Magampanan ninyo. Happy birthday po sa inyo. Bilang regalo po, syempre po, bilang isang choir, marapat lamang po na sa tuwina ay papurihan at pasalamatan ng Panginoon sapagkat tunay nga pong kay buti niya. Kaya po, papupurihan ko po siya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of all the Lord has done for us. And now let the weak say, I
I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Amen po ba yun? Nakapanood po sa awitin na talagang binigay po niya ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Para sa ating... Ang kira po pala ng bingay, hindi ko po malaman kung paano ano po bang tinutugtog ni tatay. Hindi ko masyadong marinig yung organ. Napakahirap po pala. Ano po? Subalit, sabi ko nga po sa inyo, tunay po na dakila ang Panginoon sapagkat sa tuwing natitigdig ka, hindi kanya pababayaan. Amen po ba? Sapagkat siyang iyong papupurihan, pasasalamatan, at syempre po, kung kanyang kadakilaan ang iyong isisiwalat, tunay na sisidlang ka ng lakas ng kalooban. Amen po ba? Kaya po, marapat lamang na sa tuwing na ang papurihan at pasalamatan, ang isipin natin kung anong marapat nating mairegalo sa ating Panginoon sapagkat napakabait po niya, napakabuti po niya. Amen po ba? Tunay nga pong mabait ang Panginoon. Amen po ba yon? Aminado po ba kayo? Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating Panginoon. Maraming salamat sa iyo, mahal na kapatid, sa iyong napakagandang awit. Nandyan na po ba ang ating kapatid na may birthday? Nandyan na po ba ang ating kapatid na si J.R. Cow? Kapatid, happy birthday. Tinatawagan ka na dito. Palakpakan po natin ang ating kapatid na may birthday ngayong araw na ito. Tita Lenny, kung nanonood po kayo, happy birthday po. Muli Ama, papurit parangal sa iyo sa bawat araw na aming buhay. Higit lalo po pinasalamatan kita sa araw na ito. Muli pinagkaloob mo ang panibagong taon sa aking buhay. Nakapiling ngayong banal na Espiritu sa bawat araw. Napasimula na ipinagkaloob mo sa akin magpahanggang ngayon. Ama, salamat po. At tinangkin ko po sa bawat araw. Hindi ka mawalay. Ang patnubay at gabay ng iyong banal na Espiritu sa dakong ito sa bawat isa sa amin. Higit lalo sa iyong kinalugdan bilang apo kuntsing na sa tuwin na yan nagpapakasakit upang ganap na maakay ang aming mga kapatid na pinahihintulutan mo sa dakong ito na madako
kung saan ang biyaya mo sa tuwin na ang bawat tumatanggap ay nakikinabang. Maraming salamat po. Buhay po ang Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Mami Beth, sa inyo pong lahat, Mother, sa atin pong lahat, isang magandang umaga po sa tanghaling ito at happy birthday po sa akin. Napakabuti po ng Panginoon. Tinoon po niya ang December 29 na Lunes. Sa edad ko pong 36, nakilala ko po ang Panginoon. Pero ngayon po, 45 na ako kasi po, magna 9 years na po nung makilala ko ang Panginoon, 2005. Kaya nagpupuri pa ako sa Kanya sa bawat araw. Talaga naman, napakaraming ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Maging sa inyo po lahat, marami pong ginagawa. Yun nga lang naman po, damhin natin at kilalanan natin ang banal na Espiritu sa dakong ito, na kailanman hindi makakaya ng tao ang bawat ginagampanan niya, kundi sa kalooban ng Ama. Amen po ba? Opo, yun po katotohanan. Wala po tayong kakayanan kundi tayo bibigyan ng banal na Espiritu. Ako po sa buhay ko, yun po ang isa kong sinasabi sa tuwina na talagang sa dating buhay ko walang direksyon. Kumbaga, kapag hindi mo pala kilala ang Panginoon, akala mo lang nakakaraos yung maghaponan dahil sa sarili mo. Subalit hindi mo pala batid sa bawat ginagawa mo at nagagawa mong mabuti, ang Panginoon pala ang kumikilos sa iyo. Tama po ba? Opo, yun po katotohanan. At sa bawat pagkakamaling nagagawa natin, pinapahintulutan ng Panginoon. Subalit kapag kilala mo ang Panginoon, bago ka gumawa, pag ninalayat, lilimiin at pag-iisipan mo upang huwag kang mawalay sa Ama. Papurit, pasasalamat, parangal sa Ama sapagkat katotohanan nga po yung bawat araw na pakinabang na ako po talagang masasabi kong nakikinabang sapagkat sa kabila ng bawat isa po siguro sa atin may mga pagsubok at may mga pinagdadaanan. Anumang bagay po yun, Ama ang nakababatid, karamdaman, sa pamilya, sa pinansyal, material, lahat po ng bagay. Iba-iba nga lamang po. Subalit, ang maibabahagi ko lang po sa inyo, yun nga po, kapag ka pala ang Panginoon, kilala mo na tinatanggap po siya sa buhay mo at kumikilos siya, tunay pong masasabi mo talagang napakasarap sa piling ng Espiritong Banal. At una ko pong muli pasalamatan ng Ama sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching. Bagamat wala pa siya rito, talaga ng mga sa sakripisyong inaabot niya sa bawat araw. Siguro po, batid po natin yon. Lahat po tayo, batid natin yon. Sapagkat hindi tumatayo nga rito ng dahil sa sarili. Yun po katotohanan. Sa araw-araw ko po pakikinig, sa magsasampung taong ko rito, talagang hindi ko man po nalalapitan sa tuwin ng mahal na Apo Kunching, subalit napakabuti ng Panginoon, napakababa ng katauhan ng isang Apo Kunching na sa kabila nung pinagdadaanan niya. Yung pong sakripisyo na sabi ko nga, sana lahat nung nakikinig ay natatanggap at nakikinabang, sapagkat sayang nga po ang bawat araw na merong isa kang napulot sa bahagi ng Ama, sa katauhan ng Banal na Espiritu sa mahal na Apo Kunching. Bilang isang alagad, talagang masasabi ko po talagang ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko na bilang isang lalaki na talagang mahirap pong ipaliwanag sa inyo kung paano kung tinanggap ang Panginoon, sapagkat na totoong kayabangan nga po sa tao kapag sinabi mo ang Diyos ang nagpakilala sa iyo, pero yun po ang katotohanan. Sa maniwala kahit siya hindi ko po pinalagpas yung pagkakataon na yun nang dumaloy sa akin ng Banal na Espiritu na hindi pa ako nadadako sa dakong ito. Noong mga panahon na yon, talagang
napakabuti po ng Panginoon talaga na napakaraming bagay niyang pagdalisay na ginawa sa buhay ko. Subalit salamat sa Kanya sapagkat sa tulong niya, nakasatyad ako na magsasampung taon nga. Kaya po, yun po masasabi ko lamang sa inyo mga kapatid, patuloy tayong magtiwala at manalig. Nakikita naman po natin yung pakinabang natin na talagang kapag ka po tayo tumanggap. At sa tuwing na sinasabi nga, hindi naman po tao yung tinatanggap natin, kundi ang banal na Espiritu sa sino mang ginagabit sa dakong ito. Kaya maraming salamat pong muli sa Panginoon na talagang higit lalo po sa Apo Kunching at sa bawat taong may mabigat na pag-aatas sa dakong ito na sigurado naman po na batid natin. Tagasunod tayo, meron tayong gampanin, pasyente, meron din po, higit lalo po sa ating mga kapatid, kala Mami Beth, sa Mother of the House na ang kampanin niya talagang mahirap pong sabihin. Baka po talagang sa tuwin na Diyos na lang ang gumaganti sa kanya sa mga ginagampanan niya sa dakong ito bilang pinagatasan siya na hindi talaga mataliguran. Na kailanman hindi matatanggap ng tao kung sa kanya iaatas yung mga bagay na obligasyon bilang isang Mother of the House, kay Mami Beth, bilang isang may katalinuhang binahaginan, subalit ibinahagi niya sa dakong ito at sa lahat po, sa mga kaps na talaga naman po, na talagang sa bawat araw sumusuporta sa kapatirang Divine Mercy. Sa ating pong lahat, purihin po natin ang Panginoon, pasalamatan natin siya sa bawat araw na pinakikinabangan natin ang bawat salita niya sa pamamagitan ng Apo Kunching. Kaya tayo pong lahat, muli po, palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos at isang maligayang bagong taon na lilipat. Sana palawigin pa ng Ama yung mga bagay na ipatatanggap sa atin at lubos nating maunawaan. Yun po, isa lang po ang masasabi ko ron. Ang katotohanan po sa bilang tao, hindi po natin mauunawaan. Subalit, kapag hiniling natin sa Panginoon, wala pong imposible sa Kanya. Karamdaman ba? Pangunawa, ibibigay po niya yun sa pamamagitan po ng katapatan at pagtitiwala sa Panginoon. Iyon lang pong hinihiling sa ating lahat at sana po tayo lahat magsadyad. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat sa iyo, mahal na kapatid. At muli, happy birthday. Kung narinig niyo po ang kanyang binahagi, nasa pagtanggap niya sa ating Panginoon at binuksan niya ang kanyang puso, ang naging regalo naman niya sa ating Panginoon ay tinanggap niya ng buong buo at pinaubayan niya sa ating Panginoon ang kanyang sarili na ang Diyos lang ang kanyang inasahan sa kanyang buong buhay ng paglilingkod. At maraming salamat sa iyo, kapatid. At ngayon naman po ay tinatawagan ko ang ating kapatid na si Mother of the House. Papuri sa iyo, Ama. Muli sa pagkakataong ito ay binahagi mo upang tuwirang makapaghayag ng higit na karapat-dapat para sa iyo. Ang iyong kabutihan, ang iyong kagandahang loob, na sa bawat araw ay iyong pinadarama kanino man. At sa dako mong banal, ikaw'y nakikipagtipan sa pamamagitan ng iyong kinalugdan, ang aming mahal na Apo Kunching. Nawa po ang mga kapatid kong tinawagan mo sa araw na ito ay makinabang at tuwirang makakilala at makadama na ikaw ay Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran ngayon at kailanman. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Medyo masama po ang aking pakiramdam. Sabi ko nga,
sa 4 na araw po na bakasyon po namin. Talaga pong sinamantala po namin bilang mga lingkod ang dapat naming gampanin na partisyon na ibinigay ng ating Panginoon. Subalit, sadyang napakabuti niya, hindi siya kayang liripin. Kung kailang wala kang ginagawa, saka kanya pinahintulutan magkaroon ng karamdaman. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? New Year's resolution ba yun, kapatid na Pearl? New Year's resolution? Okay. Hindi ko ganap narinig yung pagninilay na ibinigay po niya. Ano po? Subalit sabi niya kanina, Mother, hindi kita tatawagin ha. O, okay lang sa akin, sabi ko sa kanya kanina, kahit magkasama po kami sa bahay, hindi po kami nagtutoka-toka na tatawagin kita, hindi. Kung ano ang kalooban ng Ama, pagtindig sa dakong ito, siya lang may karapatan para magbithi sa isip mo kung sino yung dapat mong tawagin. Kaya nagulat ako, tinawag pala niya ako. Pagbabago, habang pababa po ako ng hagdanan, simula pa nung Pasko na magkausap kami nila kapatid na Marie, at yun lang po yung naging celebration po namin ng Pasko, na maghapon po, halos kwentuhan lang po tungkol sa Diyos, kwentuhan, throwback po, pagbabalik tanaw sa nakaraan. At hanggang kanina habang nagluluto po ako, kasi wala po yung isang kapatid na alagad, na minsan ay nadadali-dali ko pong atasan dahil ang dami na pong kampanya ng mga alagad sa taas, sila Tita Cecil, marami na po silang ginagampanan. Nagdumali po kaming umakyat at happy birthday po kapatid na JR. Niluto po yung dinala nyo pong pagkain. Alam nyo po, ito po yung ibinahagi sa akin, pagbabago na maihahandog ko sa Diyos. Alam nyo po, mula pa elementary po ako, high school hanggang nag-college, yung New Year's resolution na yan, pinasusulat ng teacher eh. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At nakakahiya po, sapagkat bilang tao po, noong mga panahon po na yun, ako estudyante pa, kapag sinusulat ko po yun, parang ginagawa mo lang paligsahan sa kaklase mo. Ano ba yung gagawin mo next year? Yun, tatanungin mo kaklase mo. Ito yung gusto kong baguhin, ito yung gusto kong baguhin, ito yung pwede kong gawin. Amen? Subalit ngayon po, alam niyo po, simula po ng Pasko, hanggang pagninilay, hanggang pagbaba po sa dormitoryo, ito po yung binabahagi sa akin ng Ama eh. Kailangan po ba na tapusin mo ng 1 taon bago natin ibigay yung pagbabago sa Diyos? Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Parang hindi tama, no? Parang nakakahiya sa Diyos. Isipin mo, gagawa ka ng todo-todong kasalanan sa loob ng 1 taon, tapos yung New Year na papasok ang taon, saka ka lang magbabago. Buhay pa ba ang Diyos? Nakakahiya sa Diyos. Sapagkat, sabi ko, Ama, ang hirap. Sapagkat ito'y katotohanan. Paglalahad ng katotohanan, hindi mo maaaring gawing biro. At pagdakay itatala mo, pagkabukas, hindi mo na kayang gawin. Dito po ang saksi ang Diyos, hindi tao. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw, ito po yung ipinapasok sa isip ko, sabi ko, sa pagbabahagi ko, mawawala na sakit ko. Amen? Na, Ama, paano yung sobrang bait? Paano yung sobrang bait na ina-abuse ng tao? Anong dapat gawin para magbago? Siguro kailangan awasan ng kabaitan, ano po? Buhay po ba ang Diyos? Sabi po niya sa akin, ang labis ay awasan at ang kulang ay punuan. Yun ang maihahandog mo sa Diyos. Subalit ang tanong ko, sutil si kapatid na Marisa eh, paano yung kabaitan kung ito'y labis? Paano aawasan naman? Alam niyo po sagot niya? Anak, hindi maaaring awasan. Sapagkat kung kabutihan ang gagampanin mo, umapaw man sa ulo mo, ako magbabalik sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ibig sabihin, yung kulang, yun po ang New Year's resolution ko. Sabi ko kay kapatid na Pearl, hindi ko sasambitin ang pag-uugali ko. Sapagkat ang pagbabago ng kaugalian, hindi magagawa mo tao. Amen? Kundi tanging Diyos lang makagagawa sapagkat numunukal, sumisingkal ang naturalesa kapag andun ka sa sitwasyon na tao ka. Amen? Buhay pa ba ang Diyos? Totoo po yun. Sige po, putulin niyo po ulo ko ngayon kung hindi totoo yung sinabi ko sa inyo. Maging kayo makapagsusuri. Bakit ka po nasambit? Ako mismo. Nare-realize ko po yun sa sarili ko. Sumisingkal ang naturalesa ng tao na bilang pagkatao kung sino ka. Kahit anong tago pa ang gawin mo, lilitaw at lilitaw po yun kapag nasa sitwasyon ka na kailangan mong gamitin ang bilang tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, sabi ko, Ama,
Inilalaga ko na sa'yo. Alam niyo po kung ano New Year's resolution ko po ngayon, pagpasok ng 2015, taon ko po yun eh. Amen po ba yun? Sa karunungang panlupa na bahagi po sa akin ng ating Panginoon, hindi pa ako manghuhula ha? Alam ko, bahagi niya ito eh. Yung kaukulang papasok na taon ay Year of the Sheep, na sabi ng tao. Ano po? Karunungang pantao. So, yun po yung pastol. Kagaya po nung angat-angat niya. Mga tupa. Taon ng mga tupa. So, ibig sabihin, dalawang uri ang tupa. Isang itim at isang puti. Amen? Kaya ako bilang tupa na dati itim at ngayon ay puti, ito po yung New Year's resolution ko na iba-ibihandog sa ating Panginoon. Kung ano pa, yung hindi ko pa nagagawa at hindi ko kayang gawin na para sa Kanya, ibahagi pa niya sa akin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Yun lang po. Yun lang yung kailangan ko pong i-prove sa ating Diyos, hindi para sa tao. Amen? Sapagkat, kung ang tao ang ibibigyan ko po ng sustain, yung contentment, hindi po ako matatapos sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat araw-araw ang daming gusto ng tao. Amen? So, balit sa ating Diyos, kapag nakapokus po siya sa kung ano yung gusto niya para sa'yo, na ito yung gawin mo, alam niyo po, hindi pa bago-bago ang isip niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen? Kaya yun po, ang hinihiling ko sa Kanya, yun po yung tinuturo niya sa akin, anak. Huwag kang mangangako, kundi hilingin mo sa akin kung ano yung dapat mo pang gawin para maiaalay mo sa akin. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yan po yung iiwanan ko po sa inyo. Tulungan niyo po kaming manalangin at dumulog. Nasabi ko nga, hindi ko kinatatakutan ng pagpasok ng 2015 sapagkat, alam ko po, taon ko yun eh. Ano po? So balit, sabi ko nga, bilang pagkatao, naroon po yung kaukulang, may limitasyon yung alam natin. Amen? Na kapag ito ang sumingkal sa isip mo, na ito lang yung kaya mo, maaaring itutok lang ni kalaban na yun lang yung kaya mo. Amen? At doon ay matatalo ang bilang espiritu dahil wala kang nakikita kundi siya ang nakakaalam kung ano yung magaganap sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Sige, magnilay po kayo. Kaya lahat ay nilalaga ko sa Ama sa pagpasok ng 2015, kung paano tutupad at gaganap. Alam ko po na mas may malawak siyang plano, higit lalo sa dakong ito. Kaya, ang maibibigay ko po sa Kanya ay kung sa palagay ng Ama, na napakarami ko pang hindi nagagawa eh. Ang dami-dami pa, ang dami-daming kulang para ibigay sa Kanya. Nawa tulungan ako ng Amang mapunuan yon. Tulungan ako ng Ama at tulungan niyo po akong dumulog na yung kulang ko para sa Diyos ay aking mapunuan. Amen? Yun lang po yung maibabalik ko sa Diyos. Yung kulang ko sa Kanya ay mapunuan ko. Although, kung sa simpleng pagninilay, bilang pagkatao kung iisipin ko po, sabi ko nga, hindi naman demanding si God eh. Kung ano lang yung kaya mo, masaya na siya kapag ibinigay mo yung sarili mo. Subalit ikaw na lumalalim pa, kung saan nagagalak ang Diyos, ito na yung gagawin mo eh. Kung saan siya nagagalak para sa'yo, ito yung dapat gawin ng sinuman. Amen po ba yun? Pero paano ito mababatid ng sinuman? Tanungin niyo po siya. Lumalim pa po kayo. Sapagkat alam ko po na sa bawat oras, bawat araw, na sa dakong ito'y naghahayag ng katotohanan sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, hindi ibig sabihin na hanggang dyan ka na lang. Amen? Kundi lumalim pa po kayo para marami po tayong tumupad at gumanap para sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kasi po, alam niyo po, yan po ang napakalaking katanungan ko sa Panginoon eh. Nasabi ko nga, kung kayo man po'y nagsusuri sa oras na ito, kami po, walang makakalagpas sa amin. Kay Mami Beth, kay kapatid na Maria, sa lahat ng mga alagad, walang makakalagpas sa amin sa pagsusuri. Bakit? Tumutupad po ang aming katawan na ginagamit ng banal na Espiritu. Sapagkat kung kami lang pong tutupad bilang tao, hindi kami tutupad. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Salamat sa Ama. Sapagkat, yun po yung gusto niya. Kaya, sa madaling salita, mga kapatid, yan po yung iwanan ko po sa inyo. Bakit ka binuksan ng Diyos? Bakit siya nagpakilala sa'yo? Bakit siya nagpadama sa'yo? Ano ang plano niya sa'yo? Amen? Yun po yung dapat ay lumalim pa kayo. Amen? Hindi ko po kayo tinuturuan. Subalit, bilang mga lingkod,
inihahayag po namin sa inyo ang aming natututunan sa Banal na Espiritu sa ating mahal na Apo Kunching upang higit nyo po maramdaman kung paano magmahal ang Diyos, kung paano siyang kumilos at sa iyong kawalan, paano kanya bibigyan ng kaukulan. Buhay po ba ang Diyos, mga kapatid? Ayoko pangakuan si God na, Ama, ayoko nang sumigaw. Dahil yan po yung naturalesa ko eh. Mahilig po ako sumigaw. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Naaawa nga po ako sa aking mga minamahal sa buhay eh. Kapag para na kay God, alam kong mali. Subalit, andun po yung pag-insist ko na, dalian ninyo. Amen? Minsan yung nagagalit na sa akin si kapatid na Pearl, naalala ko yung pagbabahagi ni kapatid na Marie, ang ibinigay sa kanya ng Panginoon na pagbabago, na tinanggap niya ay yung marunong siyang maghintay at magpasensya. Alam niyo po minsan, aaminin ko po sa inyo, dahil sa kamamadali ko pong maglingkod sa Diyos, yung mga mahal sa buhay ko nasisigawan ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Ayoko pong malate. Ayoko pong pagdakap, karaka-raka, mamadaliin ko ang trabaho. Ayoko po. Gusto ko po naka-organize. Subalit sa dami-dami po ng gampanin na ginagampanan sa iisang katawan na 10, equivalent ng 10 tao ang gagawa. Paano ko gagawin? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, mahirap lang po ilahad. Subalit ako po yung nagsasabi sa inyo ng buong katapatan. Opo, dahil sa Diyos, dahil sa Kanya, dahil sa ginagawa niya sa buhay ko, hindi ko siya kayang tanggihan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lahat po yan, isasantabi. Isasantabi lahat yan. Kaya salamat sa Ama, sapagkat malinaw na sa aking isip at sa aking puso kung bakit niya ako hinango mula sa mundo ng makasalanan, kung bakit niya ako inakay at nakilala ko ang mahal na Apo Kunching, kung bakit niya ako hinirang at kung bakit niya ako ginawang mother of the house sa dakong ito. Malinaw na sa akin. Ibig sabihin, ayaw na niya akong ipaubaya sa iba. Amen? Kaya kung paanong ayaw ni God na ako ipaubaya sa iba, minsan bilang pagkatao, nararamdaman ko sa sarili kong nilalabanan ko siya. Amen? Nilalabanan ko yung gusto niya. Sapagkat akong tao nakadadama kung paanong masakit at ano yung hindi masakit. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat hindi nga ako Diyos eh. Amen? Nais ko po maging makatotohanan. Damhin niyo po ang inihayag ko po sa inyo. Hindi sabi nga ni kapatid na Pearl, yung mga nalalaon na ng mga pag-uugali, tanggalin na natin. Huwag na nating hintayin pa na sa sunod na taon ay sumunod pa siya. Amen? Pero ito pong hinahayag ko po sa inyo katotohanan. Sapagkat, yan po, ang gampanin po ng Banal na Espiritu sa aking pagkatao ay napakahirap. Amen po ba yun? Opo, hirap na hirap sa akin ang Banal na Espiritu. Hirap na hirap po sa akin ang Banal na Espiritu. Kaya, salamat. Dahil sa kanyang sakripisyo para mabago ako, para makapture ang puso ko, mabihag ang puso ko, salamat sa Ama, sapagkat ayaw ko na pong masayang yung bawat oras ng aking buhay sa kawalan. Kundi alam ko na sa bawat taon na daratal, ito po yung malinaw niyang tinuran. Anak, ang paglipas ng taon, ito'y sa tao lamang na lumilipas na makikita mo sa kalendaryo. Subalit, ang kaganapan sa paglipas nito, hindi nakikita ng tao kung ano magaganap, kundi tanging Diyos lamang. Amen? Subalit, ang araw, ang oras, ang buwan, paikot-ikot, pabalik-balik lang yan. Subalit sa bawat kaganapan, iba-iba ang nagaganap sa bawat taon na dumaratal at lumilipas. Amen po ba yon? Kaya, ang pinaka-sentro po na nais ko pong ilagay po sa inyo, huwag niyo pong sayangin ang pagkakataon na nakilala niyo ang Diyos sa dakong ito. Buhay pa ba ang Diyos? Sapagkat, yun na po, yung umpisa, yung pasimula, na ikaw ibinigay ng pansin ng Diyos, huwag mo siyang isnabin. Amen? Huwag mo siyang isnabin, sapagkat minsan lang siyang dumaan, minsan lang siya magpadama, kaya mapalad po kami, mga alagad, na sa pamagitan ng mahal na Apo at mga kaps, ano man ang laban, minsan bilang pagkatao, natural, tao po kami, nasasaktan na kagaya nyo, nagugutom na kagaya nyo, nangangailangan na kagaya nyo, kaya hindi hayagan lang na makikita nyo
Subalit alam po namin kung paano tumutupad ang banal na Espiritu sa aming katawan upang mapunuan kung ano ang dapat ipuno para sa aming buhay. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ang ibinabalik ko sa Diyos na sa sunod na taon, ano man yung pagkukulang ko, naway tulungan niya ako. Turuan niya ako upang maibalik ko sa Kanya ng higit na kalugod-lugod sa Kanyang pananaw. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Mother. At kung kayo po ay nakinig ng mainam sa inyong kinaupuan, tayo po ay may napulot na aral. At katotohanan nga po na ang isang pagbabago ng tao ay biyaya ng Diyos. At ang kailangan naman po natin ay tanggapin at ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Kanya upang sa ganon ay madama natin ang presensya ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Habang wala pa po ang ating mahal na apo, ay susunod ko pong tatawagin ay isa rin pong alagad, ang ating kapatid na si Marie. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Nag-enjoy po ba kayo nung nakaraang Christmas party? Masaya po ba tayong lahat? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Mapakaganda po ng tema ng ating kapatid, pagbabago. Ano nga po ba yung pagbabago natin na maibibigay o maibabalik sa ating Panginoon sa kabila ng kabutihan niya sa atin? Amen po ba? Siguro po, mapakahirap mangako kung hindi mo naman kayang tupadin, higit lalo sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po, yung salitang New Year's resolution, para pong palasak na Kasi tuwing darating yung New Year's, lagi na lang tayong may New Year's resolution sa ating buhay. Subalit, ang tanong, gaano katagal nating nagagawa yung New Year's resolution? Minsan, 1 linggo. Pagkatapos nun, wala na uli yung New Year's resolution. Amen po ba? Sa akin po, sa pagninilay ko po, ang hinahanap ko po ngayon yung solusyon sa aking New Year's resolution. Ala ng New Year's, kundi resolution sa dapat kong gawin, kung ano nga ba ang marapat kong baguhin sa aking sarili. Sapagkat, kung baga sa isang question o isang puzzle, hahanapan mo ng solusyon kung paano mo mabubuo yung puzzle. Ganon din po sa ating buhay, pananampalataya, higit lalo sa ating pananampalataya dahil dito tayo gumagalaw sa mundo ng ating pananampalataya na maging makatotohanan tayo. Sa pagbuo natin ng puzzle, ginagamitan natin ang isip yan sapagkat may mga mahirap solusyon na igalaw natin yung puzzle para mabuo natin siya at makuha natin yung tamang eksakto na figure na ayon doon sa puzzle. Amen po ba? Ganon din sa buhay pananampalataya natin sapagkat kaya tayo nagkakaroon ng New Year's resolution dahil nahihiya tayo sa ating Panginoon, dahil kilala na natin siya, na yung hindi marapat nating mga ugali para bang paggagawin at gagawin na naman natin, para bang wala na tayong mukhang ihaharap sa ating Panginoon sapagkat sa tuwin ay napakadakila ng ating Panginoon, sa tuwin ay lahat ng hinihiling natin, hindi man natin makamtan sa oras na ito, subalit ipinagkakaloob pa rin ng ating Panginoon. Bilang sa akin, siguro ang resolution na dapat ko pang gawin sa aking sarili, ngayong papasok ang year 2015 ay higit ko pang maisabuhay kung ano yung inaaral sa atin ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sapagkat sabi nga ni Father Pete noong mga nakaraan niyang misa, hindi naman, o ni Father Jess, hindi naman kara-karaka kung ano yung mininsahe, isabuhay mo agad. Meron ka lang makuhang isang bagay o isang salita doon sa miniminsahe ng banal na Espiritu, malaking bagay na po iyon na ating maisa sa buhay. Kaya po iyon ang pinagpipilitan at pinipilit kong baguhin sa aking sarili na yung mga mali palang mga gawa, marapat talikdan at unti-unting isabuhay kung ano yung pagbabago na nais ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Katulad po nung nakuha ko na po siguro po, may nakuha na ako ngayong taon na to, in year 2014,
meron na akong naipon na naisa sa buhay ko na ipinapangaral ng banal na Espiritu, yung po bang maging matimpiin. Kasi po dati, pag sinabi kong gano'n ng eksaktong oras na may, halimbawa po, may meeting ako na 7 o'clock in the morning, kailangan eksaktong alas 7, nandun na yung kausap ko kasi before 7, nandun na ako, ayoko na naghihintay. Subalit nung nandito na nga ako sa ating Panginoon, wala nang kung sinabi mo alas 7, kahit alas 8 pang naghintay ako, okay lang po, nakangiti pa ako. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat lahat ng bagay, binibigyan ko ng positive solution upang hindi ako magalit, hindi ako mainis. Sapagkat pag na-late, dati naiinis na ako, sabi ko, ano ba naman tong kausap ko? Sabi ko na, alas 7, ang aga-aga kong gumayak, tapos wala. Subalit ngayon, ang laki ng pagkakaiba. Pag wala pa, binibigyan ko ng solusyon ang aking sarili. Sabi ko, siguro kaya na-late siya, may ginawa pa, ang tabayanan ko, baka na ganun. Ibig sabihin, kino-comfort ko ang sa aking sarili. Sapagkat, yun ang natutunan ko sa ating Panginoon, na lahat ng bagay, bibigyan mo ng positive thinking kung bakit nagaganap yon upang hindi ka masaktan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po yung isang bagay na yun, yung pagtitimpi, isang malaking indulhensya na po yan para sa akin sapagkat sa isang pagtitimpi na yun, kung wala kang pagtitimpi, lagi kang magkakasala. Lagi kang magagalit. Dahil sabi nga ng ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, pwede kang magalit, subalit wala sa puso. Pwede, nung una po, hindi ko maintindihan yung salita na yun. Paano ba yun? Pwede kang magalit pero hindi ka magkakasala. Nung po pala, pwede kang magalit sa bibig pero wala sa puso. Katulad po ng pagtutuwid. Yun po. Kaya yun po yung mga bagay na natutunan ko sa ating Panginoon at marami pa pong iba na pinupuri ko at pinasasalamatan ng ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching sapagkat sa isang taon na to, na 2014, marami akong naipon at iyon ay pinagpipilitan kong maisabuhay. At ngayon po, bilang pagbabalik ko sa Kanya, sa mga kabutihang ginawa Niya, ang solusyon ko sa aking sarili, lalo ko pang pagbubutihin o gagawin ko ang aking makakaya upang malugod Siya sa mga darating na araw na binibigyan Niya pa ako ng pagkakataon na mabuhay. Amen po ba? Na hindi ko sasayangin ng isang segundo na makagawa ako ng ikapagdurugo o ipagdaramdam ng puso ng ating Panginoon na kuminsan po kasi, minsan may mga gawa tayo na kala natin okay lang yon sapagkat alam natin parang baliwala. Nung po pala, nasasaktan natin ang kalooban ng ating Panginoon. Yun po pala, yun mga bagay na yung kailangan pong laging pagnilayan o pagnilayan ko rin sa aking sarili na kung nakakagawa ako ng 10%, kailangan na less na yon ngayong taon na papasok para malugod naman po ang ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ano man ang ating pangangailangan o ano man ang ating dulog sa ating Panginoon, maghintay lamang tayo. Importante po yung paghihintay sapagkat masurpresa ang ating Panginoon. Ano malay nyo, yung sinabi sa inyo, hindi papasok ang isang taon, makakamtan nyo. May mga nagtatanong, matatapos na yung December pero wala pa rin. Masurpresa ang Panginoon. Ano malay nyo, mamaya o bukas, nandiyan na yon. Kaya purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At nawa po ay ang bawat isa ay may napulot na aral sa mga tumindig sa harapan. Ang maiiwanan ko lang po sa inyo, sa ating pamumuhay sa araw-araw bilang Kristiyano, marami po tayong nagagawang mali. Mas maraming ating nagagawang mali sa ating buhay. Hindi lamang po sa ating kapwa, maging sa ating sarili. Kaya po, ang hinihiling po ng Ama sa ating lahat, habang po tayo binibigyan niya ng pagkakataon, gawin na po natin ang tama. Ilapit po natin ang ating sarili sa Kanya bilang regalo natin sa Kanya sapagkat matagal na siyang naghihintay sa atin. Yun lamang po at maraming salamat sa mga nagbahagi at ang lahat po inaayang magsitayo at ating awitin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon.
ang lahat po ay magsiluhod bilang tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching.